Let us pray. Hallelujah. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na binigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name, there is Jesus. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in thy name. We believe in thee, we trust in thee. Leading prayer for beloved venerable pastor, have mercy upon us, O Lord. Magyabang lingkod, tunisagan ng akin, wala pa akong magagawa. Anoint thy words, there is Jesus. Put thy words in my mouth, in the mighty name of Jesus. Sama-sama naming sinasaway, ginagapos ang lahat ng demonyong hadlang sa aming pakikinig. Cast out right now, in the mighty name of Jesus. Be with us in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Minamahal, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, clap your hands, all you people, and shout unto God with a voice of triumph. Amen. Tayo daw po'y pumalakpak, sabi ng Biblia, at sumigaw ng tinig ng may pagtatagumpay. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Palagi natin kiniklaim ang victory. Sabi ng Biblia, victory belongs to Jesus. Amen? Yung tagumpay, minamahal, ay palaging galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito'y palaging nauukol sa ating buhay na Diyos. Mga minamahal, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the entire prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, their beloved children, the whole blessed Almeida family, and pleasant afternoon na po sa aking beloved co-preachers, beloved co-workers, at sampu sa mga katuwang sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoon, sa lahat ng ating mga mag-aawit, ating pong mga manunugtog, at sa lahat ng ating mga webcast viewers po, mga minamahal around the globe, sa buong mundo, buong Luzon, Visayas, buong Mindanao, sa ibayong dagat, sa lahat ng sulok ng mundo, mga minamahal kung saan naabot ng ating programa, at patuloy pong sumusubaybay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal, at sa lahat ng ating mga kapatiran sa iba't ibang mga outreaches, ang Diyos po, minamahal, ang magpala sa ating lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, at sa lahat ng ating minamahal na mga bisita, kung meron man, welcome sa gawain ng Diyos under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry, at sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran na narito na patuloy at masigasig na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, ang biyaya ng kapayapaan at pag-ibig ng Diyos ang siyang sumagana po, minamahal, sa ating pong lahat. Amen? At Thanksgiving Day po natin ngayon. Amen? Ito po yung year-end Thanksgiving po natin, mga minamahal. Ang bansa ng Israel, sila po ay mayroong tinatawag na mga minamahal yearly sin offering. At the same time, meron din po silang tinatawag na year-end Thanksgiving Day. Amen? At ganon din po tayo, mga minamahal. Ito po ay year-end Thanksgiving Day natin. At dahil nga po ang buong mundo ay nagdadaos ng Kapaskuhan, amen, at sila'y nagpupuri at nagpapasalamat na merong isang batang isinilang. Sabi ng banal na Biblia, sa Isaiah chapter 9:6, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. His name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. It is Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Siya po ay isinilang at buong mundo, kahit nga po, mga minamahal, ang mga bansa na hindi kilala sa Jesus ay nagsiselebrate, mga minamahal ko, ng Spirit of Christmas. Amen? And let's talk about the topic, the Spirit of Christmas. Ating pong ihanda ang ating pong mga ballpen, ating pong mga papel, ating Biblia, and let's talk about the topic, the Spirit of Christmas. What is the Spirit of Christmas? It is love? It is joy? Or it is happiness? Amen. What is the Spirit of Christmas? The Spirit of Christmas, mga minamahal, ito po ay hindi love, hindi joy,
Hindi po, mga minamahal, happiness, not peace, but it is generosity. Amen? That is the spirit of Christmas. Yung word na generosity, yan po ay pagiging mapagbigay, mga minamahal. Yan po ang espiritu ng Kapaskuhan. Kapag dating ng Pasko, marami pong mga tao nagiging generous. Everybody shout, praise the Lord. In-express nila yung spirit of Christmas. Baka minamahal, ang iba ay nagbibigay ng regalo. Amen? May mga Christmas bonus. Everybody shout, praise the Lord. Meron pong 13th-month pay, 13-month pay, mga minamahal. Meron pong mga regalo sa mga inaanak. Is either gift materially or it's either financially, mga minamahal. Kaya, ang sabi po rito, we expressing our generosity by giving gift or sometimes through financial. Ini-express natin yung pagiging mapagbigay natin. Amen? Kanina po, hindi ko inaakala, mga minamahal, may sasalubong sa akin magbibigay ng pamasko. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Ganun po talaga, mga minamahal, pag Pasko. Minsan, ikaw ang hinihingian, minsan naman, ikaw ang nagbibigay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pero sabi ng Biblia, mas mapalad yung nagbibigay kaysa doon sa tumatanggap. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, I'm so blessed, mga minamahal. Hindi ko naman po sila mapasalamatan isa-isa, mga minamahal. Pero salamat sa hipon ng mahal na Panginoon sa inyo, mga minamahal, na kayo po ay hinipon ng Panginoon para magbigay pamasko, mga minamahal. May kapatiran tayo sa dako ng Calgary na nagbigay din po ng pamasko sa inyong abang lingkod, mga minamahal. Nakala ko tithes and love offering niya, yung pala pamasko, mga minamahal, sa aking family. Eh, napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. At yung special na regalo ko, mga minamahal, galing sa mahal na Panginoon, yung hiniling ko po yung madaling agarang recovery po, mga minamahal, ng inyong abang lingkod. Kaya salamat sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, sa kalakasan ay binibigay sa atin, sa aming mga manggagawa, sa aming mga ngaral, bagamat talagang dinadapuan ng mga karamdaman, dinadapuan ng sakit. Ngunit sabi ko pa nga, ito ay pagsubok lang, gustong hadlangan ng kaaway, mga minamahal, na hindi makapangaral ang mga ngaral. Ngunit sabi pa nga ng Biblia, even the gates of hell shall not prevail against it. Kapag tayo po ay anak ng Diyos, kasama natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ang tagumpay ay palaging sa atin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So sometimes, in-express natin yung pagiging generosity natin, yung word generosity, that is the spirit of Christmas. Amen. At in Matthew chapter 2, verse 10, after verse 11, dito po nangyari yung first Christmas, mga minamahal. Amen? First Christmas. Basahin natin from the book of Matthew chapter 2, verse 10, after verse 11. Amen. Dito pa sa aklat ng Mateo, Kabanatay 2, Tatay Gs hanggang 11. At nang makita nila na ang bituin ay nangagalak sila ng di kawakasang galak, at nagsipasok sila sa bahay, at nakakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria, at nangagpatinapa sila at nangagsisamba sa kanya. At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamangyan at mira. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng verse 10, minamahal, chapter 2, verse 10 from the book of Matthew, when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Amen? Nung makita nila ang bituin, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil ito po yung signs kung saan matatapat ang bituin, mga minamahal, doon ipapanganak yung word na Messiah. Amen? The born of Messiah. Ito po yung word na Christmas, mga minamahal, kapanganakan ng tagapagligtas. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya't nung nakita nila ang bituin, sabi ng Bible, mga minamahal, they rejoice with exceedingly glad. Sila po ay
mga minamahal, umapaw ang kanilang kagalakan sapagkat mga minamahal, nakita na nila kung saan isinilang ang isang sanggol na sinasabi ng banal na Biblia, mga minamahal, na magiging tagapagligtas, mga minamahal, at dahil sa Kanya, mapapatawad ang kasalanan ng buong sanlibutan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. In verse 10, and when they were come into house, they saw the young child with Mary his mother, and he fell down and worshiped him. Amen? Nung pumasok sila sa bahay, nakita nilang mahal na Panginoon, wala po silang ibang ginawa, mga minamahal, kundi mga minamahal, dumapa at sumamba sa ating pinakamamahal na. They fell down and they worship him. Sila po ay sumamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, ito pong 3 wise men na ito po yung mga magi people. Amen. They travel hundreds of miles away, mga minamahal, just to worship the Lord. Just imagine, mga minamahal, kung gaano kalayo ang kanilang linakbay bago rin sila makarating, mga minamahal, sa Jerusalem. Amen. Bago sila makarating doon sa lugar kung saan ipinanganak ang ating mahal na Panginoon, hundreds of miles away, they travel, mga minamahal. They experience the travel na ganoon karayo, mga minamahal, ang lugar. Just only to worship the Lord, para sambahin ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, they opened their treasure and they presented unto Him gifts of gold, gifts of frankincense, mga minamahal, in myrrh. Ito po'y, mga minamahal, 3 bagay ang kanilang ibinigay. Amen? Kauna-unahang regalo na tinanggap ng ating mahal na Panginoon. At yung word na gold, mga minamahal, ang unang-una nilang binigay, first is gold. That is, the meaning of gold is kingship. Yung pagiging hari ng mahal na Panginoon. Yung pangalawa ay frankincense. It means, mga minamahal, for being high priest. Sapagat ang ating mahal na Panginoon, He is not only the King of Kings, but He is also our high priest, mga minamahal, in New Testament. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ang pangatlo ay myrrh. It means, mga minamahal, sacrificial gift. Dahil ang ating pinakamamahal na Panginoon, ito po yung greatest gift of all. Amen. Ng ating Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang espesyal na regalo ng ating dakilang Diyos. Kaya sabi pa nga, before, mga minamahal, tayo magbigay sa Panginoon, una nang nagbigay ang Diyos. Amen? Bago tayo magbigay sa Kanya ng kahit ano, start na naglingkod tayo sa mahal na Panginoon, marami na tayong ibinigay sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ngunit gaano man karami ang naibigay mo sa gawain ng Diyos, gaano man karami ang naibigay mo sa ating mahal na Panginoon, hindi mo pa rin kayang tumbasan ang bigay ng Diyos sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibinigay mo buhay mo, ibinigay din ng Diyos ang buhay niya para sa iyo. Nagbigay ka ng financial, yung financial na ibinigay mo, saan galing? Sa ating mahal na Panginoon din. Kahit anumang ibinigay mo sa Kanya, mga minamahal, hindi mo kayang higitan ang bigay ng Diyos para sa iyo. Kung bibilangin mo, mga minamahal, yung mga bigay ng ating mahal na Panginoon, kahit minsan matigas ang ulo natin, kahit minsan hindi tayo sumusunod, kahit minsan nalalabag natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, pero hindi tinitipid ng Diyos ang Kanyang ibinibigay sa iyo at sa akin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi niya tinitipid yung mga ibinibigay niya sa atin. Ibinigay niya yung pinaka-espesyal na bagay para sa Kanya. Walang iba kundi ang Kanyang bugtong na anak, yung Kanyang only begotten Son. From the book of John chapter 3 verse 16, basahin natin ang Biblia, although nakumon na sa atin ang Biblia ng itong salitang ito, ngunit atin parang basahin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. Dito po sa Aklatang Juan, Kabanata 3, talata po ay 16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. God bless you po sa pagbabasa ng salita ng ating mahal na Panginoon. He gave His only begotten Son. Amen? At ito'y espesyal sa Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, speaking of generosity, perfect example ang ating mahal na Panginoon. Amen? Speaking of generosity, speaking sa pagiging mapagbigay,
Yung perfectong example sa pagiging mapagbigay, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Ang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. Ang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay. Ang Panginoon ng Panginoon, ang hari ng mga hari. Mga minamahal, ang kanyang pagiging mapagbigay ay hindi po matutumbasan. Ang kanyang pagiging mapagbigay ay hindi po matutularan. Ang kanyang pagiging mapagbigay, mga minamahal, ay hindi po kayang pantayan. Kaya speaking of generosity, yung perfect example ng word na generosity, walang iba, mga minamahal, kundi ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kung pagiging mapagbigay lang ang uusapan, walang papantay sa Diyos. Walang, mga minamahal, makakahigit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Mga minamahal, ipinakita na kaagad ng mahal na Panginoon sa passage na ito. Ipinakita agad ng mahal na Panginoon yung kanyang pagiging giver. Amen. Yung kanyang pagiging mapagbigay. Everybody shout, praise the Lord. Ibinigay niya, ipinulblast niya na yung kanyang ibinigay, yung kanyang ibibigay, mga minamahal. Dahil kung iisipin mong mabuti, ikaw ang ama at meron kang isang anak, mga minamahal, ang tanging kayamanan mo, hindi ang bahay, hindi ang tahanan, hindi ang mga ari-arian. Amen. Ang higit na tahanan sa iyo ay ang iyong anak na nag-iisa. Agaya po sa akin, iisa lang ang anak ko. Everybody shout, praise the Lord. Hindi man yan ganong nararamdaman kung gaano ko siya kamahal. Pero bilang ama na meron kang isang anak, mga minamahal, ang totoong kayamanan mo, unang-una ay ang ating mahal na Panginoon. Pangalawa ay ang mahal mo sa buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ganon na ganon din sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa ating Diyos na lumalang ng lahat ng bagay. Ipinakita niya yung kanyang pag-ibig. Ipinakita niya yung kanyang pagmamahal. At yung kanyang pagiging mapagbigay ay ipinakita niya, mga minamahal, ibinigay niya yung kaniyang bugtong na anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po yung pinaka-espesyal na regalo sa atin ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya walang bagay na hindi kayang ibigay ng Diyos sa atin. Kung kaya nga niyang ibigay ang kanyang bugtong na anak, gaano pa kaya ang material lang ng mga bagay? Amen? Kung kaya niyang ibigay ang kanyang bugtong na anak, gaano pa kaya ang trabaho? Amen? Kaya nga niyang ibigay ang kanyang bugtong na anak eh. Kung kaya niyang ibigay sa atin ang kanyang bugtong na anak, gaano pa kaya ang kayamanan? Gaano pa kaya ang ginto? Gaano pa kaya ang material na bagay? Gaano pa kaya ang kalakasang pisikal? Gaano pa kaya ang mga bagay na inaasam-asam natin? Sabi ng Biblia, kung kayang ibigay ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak, hindi mahirap para sa kanya ibigay ang iyong pangangailangan. Naibigay nga niya yung espesyal na bagay sa kanya eh. Amen? Ang kanyang bugtong na anak eh. Ibinigay nga niya ito para sa atin eh. Gaano pa kaya ang material lang ng mga bagay? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Romans chapter 3 verse 32. Mga minamahal, pakibasa. Amen. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanata 8, talata po ay 32. Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin na walang bayad ang lahat ng mga bagay? Amen. Amen. Dinapakan ng Biblia, punto por punto. Kaya nga niyang ibigay sa atin si Jesus. Amen. The only begotten Son, mga minamahal, espesyal itong regalo ng mahal na Panginoon para sa iyo. Espesyal itong regalo ng ating nag-iisang Diyos para sa akin, para sa ating lahat. Mga minamahal, kung kaya niyang ibigay ang kanyang bugtong na anak, hindi mahirap sa kanyang ibigay ang iyong pangangailangan. May imposible ba sa Diyos? Wala po, mga minamahal. May mahirap pa sa Diyos? Wala po. Kaya't anuman ang ating kailangan, material man yan, financial man yan, espesyal mga minamahal, spiritual nating mga pangangailangan, kayang ibigay yan ng Diyos dahil kaya nga niyang ibigay ang kanyang espesyal na anak para sa iyo at para sa akin. Ang sabi ng 32, mga minamahal, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, hindi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng bagay? Ibig sabihin, ano man ang ating pangangailangan, kayang ibigay ng Diyos ng libre at walang bayad. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen.
Kung ibinigay nga ng Panginoon sa atin ang kanyang espesyal na anak, gaano pa kaya ang lahat ng bagay? Sa tingin ninyo, ano ang bagay na hindi kayang ibigay ng Panginoon? Meron bang bagay na hindi kayang ibigay ng Diyos? Meron ba? Wala po, mga minamahal. Walang bagay na hindi kayang ibigay ng ating mahal na Panginoon. The issue is, mga minamahal, kung worthy ba tayong tumanggap sa pagpapala ng ating mahal na Panginoon? Yun po ang issue, mga minamahal. Lahat ng bagay na kailangan mo, kayang ibigay ng Diyos. The issue is, worthy ka ba tumanggap sa pagpapala na galing sa ating mahal na Panginoon? Sometimes palagi nating sinasabi na, Lord, bless me. Okay, mga minamahal, kaya ngang i-bless ng Diyos, pero sabi pa nga ng aking nabasa, convince the Lord that you are worthy to be blessed. Convince the Lord that you are worthy to be blessed. Kumbinsihin mo muna ang ating mahal na Panginoon na karapat dapat ka bang mga minamahal pagpalain dahil nagpipray tayo palagi na Lord bless me. Amen. Lahat tayo nagpipray ako na Lord bless me. Kahit kayo, nagpipray kayo na Lord bless me. Bless us Lord. I-bless mo yung family namin. I-bless mo yung anak namin, Panginoon. I-bless mo yung mga kapatid namin. I-bless mo yung mga loved ones namin. Yung mga taong mahal namin sa buhay. I-bless mo mahal na Panginoon. Amen? Pero sabi pa nga, convince the Lord that you are worthy to be blessed. Kumbinsihin mo ang mahal na Panginoon na karapat dapat kang pagpalain. Sasabihin mo, Lord bless me. Bakit? Bakit kita pagpapalain? Anong rason? Diba? Give me a reason to bless you. Bigyan mo ako ng rason para pagpalain kita. Dahil ang Diyos lamang ang kayang magbigay ng lahat ng ating pangangailangan. Imagine, hindi pa ba nga po binubuka ng ating mga labi? Alam na ng Panginoon ang ating mga pangangailangan. Even the deepest desires of our heart, He knows. Alam ng mahal na Panginoon kahit ang pinakalalim ng desire ng ating mga puso. Hindi alam ng iyong asawa, hindi alam ng iyong anak, pero alam ng Panginoon kung ano ang inaasam. Minamahal ko ng iyong puso. Amen? Convince the Lord. Give Him a reason to bless you. Kagaya ng mahal na pastor, pinagpalang mahal na pastor. Sabi ng ibang pastor, mga minamahal dahil ang ating mahal na pastor, galing sa isang pastor. Ang sabi ng pastor na yon, si Evangelist Almeida, si pastor pa lamang po noon at that time, ang ating mahal na pastor, si Pastor Almeida, hindi yan pagpapalain dahil hindi yan nabasbasan ng aming fellowship. Dahil kapag umalis ka sa kanilang fellowship at mag-independent ka, kailangan i-bless ka ng pastor na iyong pinagmulan. Hindi na i-bless ang mala pastor. Ang sabi mga minamahal ng pastor na yun, hindi yan pagpapalain si Evangelist Almeida dahil hindi siya nabasbasan. Pero nagulat sila. Years went by, mga minamahal, ang kanilang membro ay hinigitan pa ng membro ng Jesus Miracle Crusade. Hindi lang naging doble, hindi lang naging triple, 5 doble, mas pinagpala ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yan po'y patunay na hindi tao ang nagbibless, ang Diyos ang nagbibless. Amen. Ang Diyos ang nagpo-promote. Hindi si boss, hindi si sir, hindi ang amo mo ang nagpo-promote sa'yo. Kung ikaw ay nasa isang kumpanya, ikaw ay nasa isang trabaho, huwag mong isipin na ang nagpo-promote sa'yo, ang boss mo. Hindi po, mga minamahal, ang promotion always comes from the Lord. Palaging nagmumula sa mahal na Panginoon ang promotion. Amen. Convince the Lord that you are worthy to be blessed. Ang mala pastor, mga minamahal, binigyan niya ng rason ang mahal na Panginoon na pagpalain siya. Anong ginawa ng mahal na pastor? Hindi kumakain ng ilang araw. Madaling araw gumigising, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Walang kain. Kung kumain man ng mahal na pastor, isang beses lang sa loob ng isang araw. Yan po, mga minamahal ko ay tuloy-tuloy, consistent. Yung fasting and prayer ng mahal na pastor, madaling araw pa lang nagpupuri. 16 na oras, nagpupuri araw-araw ang ating mahal na pastor. Amen. Amen. Sa ganong burden, sa ganong pag-ibig, sa ganong pagmamalasakit, sa ganong sakripisyo, na kumbinsin niya ang Diyos na He is worthy to be blessed. Hingi ka ng hingi ng pagpapala. The question is, worthy ka ba sa blessing ng Diyos? Ha? Karapat-dapat ka ba sa pagpapala ng Panginoon? Okay yun. Mga minamahal, dahil sabi ng Biblia, humingi tayo ng humingi. Pero bago ka humingi, questionin mo muna ang sarili mo. You're worthy to be blessed ba? Karapat-dapat ka ba tumanggap sa pagpapala na galing sa ating mahal na Panginoon? And then, mga minamahal, give
the reason or give reason to the Lord that you are worthy to be blessed. Bigyan mo ng dahilan ng mahal na Panginoon kung bakit kailangan kang pagpalain. Si David prays 7 times a day. Amen? Nakita ng Panginoon yung grabing pagpupuri ni David. Everybody shout, praise the Lord. Binigyan niya ng rason ng Panginoon na karapat-dapat siyang pagpalain. Si Daniel, mga minamal, 3 beses sa loob ng araw, sa loob ng isang araw, gumigising para manalangin sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Binigyan niya ng rason ng Panginoon, mga minamal, para siya ay pagpalain. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Hindi lang yung, Lord, bless me. Amen? Kailangan pala natin kumbinsihin ng Panginoon na gusto mong pagpalain ka pero hindi ka naman nagtatapat sa pagbibigay. Gusto mong pagpalain ka pero linggo ka lang dumadalo. Paano yun? Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Gusto mong pagpalain ka, tuwing anniversary ka lang nakikita. Di ba? Give the Lord reason to bless you. Bigyan mo siya ng dahilan. Dahil ang Diyos hindi mahirap na pagpalain ka. Hindi mahirap sa Diyos na buksan ang dungawan ng langit at ibuhol sa iyo ang saganang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Mahirap yung magaling lang tayo humingi. Pero pagdating mga minamahal sa pagsunod, hirap na naman tayong sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Paano natin bibigyan ng rason ng mahal na Panginoon para pagpalain tayo? Tingnan mo, mga minamahal. Salamat sa Panginoon dahil binigyan tayo ng pastor. Totoong pastor na umiibig at nagmamalasakit sa ating kaligtasan. Mga minamahal, hirap na hirap noon ang church, mga minamahal. The very humble beginning, halos walang pang-upa, mga minamahal, sa renta ng chapel, halos walang makain ng malapastor. Kaya nga ang malapastor, tinawag na pastor buto-buto. Dahil tuwing pupunta ang malapastor sa palengke, ang dalay basket, mga minamahal, instead na laman, mga minamahal, ang kanyang bilhin, ang kanyang binibili ay buto-buto. Amen? Linalaga ito ng malapastor para beloved assistant pastor dahil nung panahon na yun, nagpapasuso para maraming gatas ang maibigay sa kanilang baby. Mga minamahal, ganun ang ginagawa ng malapastor. Kaya at one time, meron pong bumisita ang pastor sa kanila. Doon nakapwesto sa tapat ng bintana. Pagtingin ng isang pastor, mga minamahal na Amerikano, ang nakita po niya ay puro buto-buto, mga minamahal, doon sa bintana ng ating beloved pastor. Sabi ng Amerikano na yun, Pastor Almeida, the Lord blessed you so much because you have plenty of foods. Amen? What plenty of foods na sinasabi mga minamahal ng Amerikano, hindi niya alam, buto-buto lang yun. Nakita niya maraming buto. Ang akala niya, maraming blessing ang malapastor, plenty of foods, maraming financial para pambili ng karne. Not knowing na yun pala ay buto-buto lang na binibili ng malapastor. Sabi ng beloved children, mapalad kayong mga preacher ngayon dahil papalit-palit na kayo ng sapatos, papalit-palit na kayo ng barong. Ang malapastor noon humahayo sa mga palengke, sumasakay, umakyat sa mga bumper ng mga sasakyan, nagpipreach ng salita ng mahal na Panginoon. Ang barong na malapastor ay iisa lang, butas pa. Ang sapatos ng malapastor ay butas, sira. Sabi niya, pinagpala kayong mga preacher ngayon dahil papalit-palit na kayo ng barong, papalit-palit na kayo ng sapatos. Sa panahon ng malapastor, halos walang maibili ng barong, halos walang maibili ng sapatos. Ngunit mga minamahal, alam niya na kapag ibigay niya ang kanyang sarili at makumbinsin niya ang Diyos sa kanyang ginagawa, pagpapalain siya ng mahal na Panginoon. Totoo po. Amen? Imagine, very humble beginning ng church. Pero ano ngayon ang Jesus Miracle Crusade International Ministry? Isang gawain na totoong pinagpala, not only in financial, but especially in spiritual. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, if God can give Jesus, what else He can give? Kung kayang ibigay ng Panginoon ang ating mahal na Panginoon, His only begotten Son, ano kaya ang bagay na hindi niya kayang ibigay? Wala po. Lahat ng bagay na kailangan mo ay kayang ibigay ng mahal na Panginoon. Kailangan mo ng bahay at lupa. Marami tayong mga kapatiran, nangungupahan lang noon, pinapaalis ng kanilang inuupahan. Ngayon may sarili ng lupa. Mga kapatiran natin, dati-dati nakikisakay lang. Ngayon may sarili ng sasakyan. Amen? Because they convinced the Lord that they are worthy to be blessed. Ganun po ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Nagtatanong ka, bakit ako brad, hindi pa ako pinagpala? Baka hindi mo pa nakumbinsi ang Diyos na karapat-dapat kang pagpalain. Di ba?
Ang iba pinagpala na. Nakapagtapos na ang kanilang mga anak. Nakapundar na ng mga pagpapalang material. Tapos nagtatanong ka, Lord, bakit hindi ako pinagpala? Matagal naman akong naglilingkod sa mahal na Panginoon. Huwag Diyos ang tanungin mo. Ang tanungin mo ang sarili mo, minamahal dahil sa Diyos, lahat ng bagay ay kaya niyang ibigay sa iyo. Pero sometimes, mga minamahal, gusto kang pagpalain ng Panginoon, pero hindi ka karapat-dapat sa pagpapala pa na yun na iyong inaasam. Ang ibig sabihin, dagdagan mo yung courage mo, yung init mo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palalimin mo yung pag-ibig mo sa Diyos. Palalimin mo yung pananampalataya mo sa Panginoon. Because there's no fish in a shallow water. Kung gusto nating malalaking pagpapala, huwag tayong manghuli sa mababaw na tubig, sapagkat sa mababaw na tubig ay walang malaking isda. Yung malalaking isda na andoon sa malalalim na tubig. Ang ibig sabihin, palalimin mo ang pag-ibig mo, palalimin mo ang pananampalataya mo, ang relasyon mo sa mahal na Panginoon. Doon ka palang makakahuli ng malalaking isda. Ibig sabihin, malalaking pagpapala na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Everybody shout praise the Lord. Kaya wag tayong mainggit kung may mga kapatiran tayong pinagpapala tapos tayo hindi. Baka nasa atin ang diferensya. Baka nasa iyo ang diferensya. Amen? Everybody shout praise the Lord. Wag nating ikainggit kung sila pinagpala. Wag nating kinainggit kung sila pinayaman. Wag nating ikainggit, mga minamahal, kung sila ay tumamasa ng biyaya na galing sa Panginoon. Siguro, mga minamahal, nakumbinsi nila ang Diyos na sila'y karapat-dapat, mga minamahal, na pagpalain. Ikaw din, ganon din ang dapat mong gawin. Ako, ganon din ang dapat kong gawin. Itong kinalalagyan ko ngayon, mga minamahal, ito'y blessing sa akin na napunta ko dito sa Zamboanga. Amen. Totoo po yan, mga minamahal. Nung una, ang tingin ko sa pagpunta ko rito, pagsubok. Amen. Pero ngayon, hindi na po pagsubok ang tingin ko. Bakit ako napunta rito? Pagpapala na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sino ba naman ako para manguna sa ganito karaming mga kapatiran? Mayroon tayong live webcast, mayroon tayong mga minamahal miracle hour, mayroon tayong ilang outreach. Sino ba ako para manguna? Alam po ninyo, ng laki ng gawain dito sa Zamboanga, dapat ordained preacher ang narito, mga minamahal, para pangunahan ang gawain ng mahal na Panginoon. Hindi naman tayo ordained preacher. Oo, OP tayo, pero ordinary. Everybody shout. Si Brother Darwin, mga minamahal, ordained kitchen daw siya. Ako naman ordinary preacher. Totoo po, dahil hindi tayo ordained preacher. Nangingilabot nga ako kapag may tumatawag sa akin, ordained preacher. Ordinary lang tayo. Pero sino ba tayo para pagkatiwalaan? 10 kaluluwa lang, 20 kaluluwa lang, 50 kaluluwa lang ang itiwala sa atin ng mahal na Panginoon. Napakabigat na burden, napakabigat na pasanin. Pero wala tayong magagawa dahil mahirap tumanggi sa tawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. The first Christmas, God gave His greatest gift to all mankind. It is Jesus. At ang sabi rito, the reason why God gave Jesus to us. What is the reason why God gave Jesus to us? Bakit? Anong dahilan? Amen? Anong dahilan ng mahal na Panginoon para ibigay niya si Jesus sa atin? Ang ating mahal na Panginoon. The first reason, mga minamahal, because the Lord wants to forgive our sin. Ang gusto niya, mapatawad ang ating kasalanan because Jesus is the atonement of our sin. Siya ang katubusan ng ating mga kasalanan. Kaya niya ibinigay ang ating mahal na Panginoon para ikaw at ako ay makasumpong ng kapatawaran sa ating pong mga kasalanan. Amen? Without Jesus, we are nothing. Without Jesus, we are totally dumb. Without Jesus, we are totally condemned. Do you believe in that? Amen? Naniniwala ba kayo na kung wala si Jesus, wala tayong kaligtasan? Naniniwala ba kayo kung wala si Jesus, wala ang ating mahal na Panginoon, walang kapatawaran ng ating kasalanan? Naniniwala ba kayo na kung wala si Jesus, diretso tayo sa impyerno? Naniniwala ba kayo kung wala si Jesus, lahat tayo hatulan ng kamatayan at walang hanggang kaparusahan? Amen? That is the reason why the Lord gave us Jesus. Because Jesus, mga minamahal, He has the power to forgive our sin. Meron po siyang kapangyarihan para mapatawad ang ating kasalanan. Amen? Yun po yung word ni Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, John chapter 1, verse 29. Basahin natin ang Biblia. Amen. Praise the Lord.
Dito po sa aklat ng 1, Kabanatay 1, talata po ay 29. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, "Narito, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." Amen. Amen. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sino ito? Sino ang nag-aalis ng kasalanan sa buong sanlibutan? Sa kasalanan mo, sa kasalanan ko, sa kasalanan nating lahat. Dahil ang kasalanan, ito po ay na-inherit na natin mula kay Adan at kay Eva sa ating mga ninuno. Kahit po sanggol pa lang tayo, ang ating dugo ay nananalaytay na ang dugo ng kasalanan. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga sabi ng Biblia, for all have sinned and come short for the glory of God. No one righteous, no not one, wala pong matuwid, wala kahit isa. Ang sabi ng Biblia, ang lahat ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon dahil ang lahat ay nagkasala. Kahit bagong silang pa lang, mga minamahal, ang ating dugo ay nananalaytay na ang ugat ng kasalanan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya without Jesus, we are totally condemned. Without Jesus, we are totally damned. Without Jesus, mga minamahal. Amen. Lahat tayo ay makakaranas ng walang katapusang kaparusahan. Mga minamahal, that is guilt and shame na nasa ating puso. Kahit anong gawin ng tao, mga minamahal, yung guilt at saka shame, hindi yan mawawala as long na hindi niya matanggap yung kapatawaran na galing sa mahal na Panginoon. Kahit ano ang gawin ng tao, mga minamahal, kahit lunurin pa niya ang kanyang sarili sa bisyo, lunurin pa niya ang kanyang sarili, mga minamahal ko, sa pag-inom ng alak, mga minamahal, at mga kalayawan sa sanlibutang ito, lunurin pa niya ang kanyang sarili sa iba't ibang uri ng bisyo. Kapag nag-iisa siya, mga minamahal, meron pong konsensya, yung guiltiness sa kanyang puso, maging ang kakahihiyan. Sabi ng Biblia, mga minamahal, sabi ng salita ng ating mahal na Panginoon, only Jesus. That's why we need Jesus to forgive us from all our filthiness. Kaya kailangan ng tao ang ating mahal na Panginoon, dahil kung wala si Jesus, amen, hanggang ngayon, makasalanan ka pa rin sa tingin ng ating mahal na Panginoon. Hanggang ngayon, ang panalangin mo ay mananatiling bingi ang ating mahal na Panginoon. Hanggang ngayon, ikaw ay nasa kaparusahan kung wala ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Ang sabi, mga minamahal, only Him can take away the sin of the world. He takes us all from eternal damnation. Unang-una, to forgive our sin. Pangalawang reason, bakit ang mahal na Panginoon pumarito, mga minamahal, He takes us all from all eternal damnation. Without Jesus, we are totally damned. Amen? We are all go to hell. That is the place of torment. That is the place of torture. That is the place of agony. Mga minamahal, kung wala si Jesus, lahat tayo ay papunta ng impyerno. Everybody shout, praise the Lord. Kung wala si Jesus, lahat tayo ay mapapahamak. Kaya yung espesyal na regalo ng ating Panginoon, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Siya po yung mga minamahal special gift ng ating buhay ni Diyos. Amen. Sapat na po para ngayon at magpakailan-kailan pa man ang regalong ito. Pangatlo, God gave Jesus to us para bigyan tayo ng purpose sa buhay. Dahil kapag mabuhay tayo ng walang purpose, amen, mabuhay tayo ng walang layunin, kailangan bilang Kristiyano, alam mo ang reason bakit ka naandyan. Alam mo ang reason bakit ka pinili. Alam mo ang layunin ng Panginoon, bakit ka tinawag. Dapat alam mo yun. Bata ka pa lang, alamin mo na bakit ka pinili ng Diyos. Bata ka pa lang, dapat alamin mo na kung bakit ka tinawag ng Panginoon. Ano ang layunin ng Diyos? Ano ang purpose ng Diyos? Bakit ka dinala sa gawain ito? Bakit ka tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon? Dapat alam natin yung layunin natin sa buhay. Sapagkat kapag hindi mo alam yung purpose ng Diyos, bakit ka tinawag at pinili, para ka lang isang taong namamangka na walang direksyon at walang destinasyon. Yan po ang buhay ng mga taong sanlibutan. Ang kanilang purpose ay puro mga worldly purposes lang. Amen. Ang gusto nila, ang malimit sa kanila, yung mga Kristiyanong wala pang pananampalataya, malimit sa kanila ang pagkakaalam nila sa purpose ng buhay ay makapag-aral, tapos makapagtrabaho,
Pagkatapos magtrabaho, kumita ng pera. Pagkatapos kumita ng pera, mga minamahal, magkaroon ng pamilya. Pag may pamilya na, mapag-aral ang mga anak. Mga minamahal, kapag may trabaho ang gusto nila, bago sila magretiro, meron po silang nakahandang mga minamahal ipon para mga savings sa kanila, para sa kanilang mga pangangailangan. That is only worldly purposes. Yan po yung makamundong mga minamahal, layunin lang. Mga minamahal, yan ay iiwan natin. Yan ay mawawala. Ang gusto ng mahal na Panginoon, magkaroon tayo ng spiritual purposes. Dapat ay malaman natin ano ang purpose natin. Bakit ka tinawag? Bakit ka pinili? Bakit ka hinirang? Bakit ka, mga minamahal, kinahabagan ng ating mahal na Panginoon? Bakit ka narito? Dapat alam natin ang dahilan. Tayo po ay narito, hindi para sa ating mga sarili. Lahat tayo ay narito to glorify God. Mga minamahal, para maluwalhati ang kanyang pangalan at maghanap natin ang kalooban ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi ka pwedeng makipag-umpugan sa Diyos. Hindi mo pwedeng kalabanin ang kalooban ng mahal ng Panginoon. Mahihirapan ka lang kapag kalooban mo ang sundin mo at hindi kalooban ng Diyos. Dahil tayo po, meron tayong kanya-kanyang kalooban. Sometimes, alam na natin na mahirap sumuway sa kalooban ng mahal ng Panginoon, pero pilit pa rin nating sinusubukan. Ano ang nangyayari? Nagtatagumpay ba tayo? Hindi po. Ang katapus-tapusan, sa Diyos pa rin tayo sumusuko. Marami tayong kapatid na nagmamatigas. Programa nila ang kanilang sinusunod. Kalooban nila ang kanilang sinusunod. Dahil hindi nila nauunawaan ang purpose ng kanilang buhay. Bakit sila tinawag? Hindi tayo tinawag para sundin ang kalooban natin. Tinawag tayo para sumunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala tayong karapatan na sundin ang kalooban natin. Dahil we are not in our own. We are bought with a price. Hindi na ikaw ang nagmamayari sa sarili mo. Ang nagmamayari na sa iyo, ang ating mahal na Panginoon na. Kaya't hindi po pwede na kalooban mo ang iyong susundin. Mapapahama ka lang. Amen. Subukan mong lumangoy sa isang ilog na salungat sa agos. Di ba? Ang ilog, tubig ng ilog, pababa, bahang-baha, malakas ang baha. Ikaw ay lalangoy pataas, ang tubig ay pababa. Sino ang mapapagod? Ang tubig o ikaw? Ikaw din ang mapapagod. In the end, mga minamahal, sasabihin mo sa sarili mo, mahal na Panginoon, suko na ako. Gusto ko nang sumunod sa kalooban mo. Maraming ganyan Kristiyano, ayaw sumunod, nagmamatigas, nagmamagaling, nagmamapuri sa kanilang sarili. Akala nila kaya nilang takasan ang tawag ng Panginoon. Anong nangyayari? Napapahamak, napapariwara, binibigyan ng pagkakataon ng mahal na Panginoon, kinakahabagan ng Diyos, bumabalik, mga minamahal, sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. One time ako noon, mga minamahal, ayaw ko nang magpagamit sa mahal na Panginoon. Dahil bagong anak yung aking beloved wife, siyempre pag bagong anak, kailangan ng sabaw, kailangan ng masustansyang pagkain. Ang ipinakain sa aking beloved wife ay, mga minamahal, daing. Bagong anak, daing ay papakain. Amen? Nakita ko yung kanyang anak, ang sasarap ng ulam. Yung samantalang sa beloved wife ko, mga minamahal ko ay daing lang ang ipinakain, bagong anak. Na-discourage ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, ayaw ko nang magpagamit. Kung ganito man lang mga kalalagyan at sasapitin ng aking pamilya dito sa loob, lalabas na lang ako, mahal na Panginoon, dahil kaya kong buhayin ang aking mga anak sa aking trabaho. Nagmalaki na ako sa aking sarili. Dahil lang sa bagay na yon, mga minamahal, na-discourage na akong magpagamit. Dahil lang sa bagay na yon ay pinakain sa aking beloved wife, ayaw ko nang magpagamit. Napakaliit na dahilan. Kung iisipin mo, para tanggihan mo ang tawag ng Diyos sa iyo. Napakaliit na dahilan, mga minamahal, para huminto ako sa pagpapagamit. Alam po ninyo, at that very time, mga minamahal, sumakit ang aking ulo na hindi ko po matiis, mga minamahal. Yung grabing sakit na aking nararamdaman, tinali ko ang aking ulo ng isang
towel po, mga minamahal, at inuumpog ko na po ito sa dingding dahil sobrang sakit na ng aking nararanasan. Dahil sabi ko, mahal na Panginoon, lalabas na lang kami. Ayaw ko nang magpagamit, mahal na Panginoon. Pero nagulat ako nung time na yun, halos patayin ako ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa ubo ng sakit. Sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ko. Hindi po dahilan ang pagkain, hindi po dahilan ang kakulangan ng pinansyal para bitawan ko ang tungkuling ito. Naalala ko ang mahal na pastor, kahit wala silang makain, patuloy na ginagawa ang kalooban ng mahal na Panginoon. Walang lubak, hindi umaatras sa tungkulin na inatang ng mahal na Panginoon. Ang layunin pala bakit ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang espesyal na regalo. Walang iba, puro para malaman mo ang layunin ng buhay, bakit ka tinawag ng Panginoon. Amen? Dapat alam natin, we must live our lives for Jesus. We must live our life for Jesus. Dapat mabuhay tayo para kay Jesus, hindi para sa ating sarili. Yun ang gusto ng mahal na Panginoon. Kaya nga yung common na salita, Philippians 1:29, for to me to live is Christ and to die is gain. Huwag na lang po nating basahin. For to me to live is Christ and to die is gain. Sabi ng Biblia, para sa akin ang mabuhay, mga minamahal, para kay Kristo. Kung ako'y mamamatay, para kay Kristo pa rin. Yun ang gusto ng mahal na Panginoon. Huwag kang mabuhay para sa mga bagay na material. Huwag kang mabuhay para sa mga bagay na lilipas at mawawala. Huwag kang mabuhay para sa trabaho mo. Huwag kang mabuhay para sa pamilya mo. Mabuhay ka para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang purpose at layunin ng mahal na Panginoon. Bakit ka tinawag? Bakit ka pinili? Upang mabuhay ka para papurihan para sa ating mahal na Panginoon. Para luwalhatin ang dakil at banal na pangalan ng ating buhay na Diyos. Sa mga oras nito, umawit tayo sa mahal na Panginoon. Year-end Thanksgiving po natin ngayon. Pasasalamatan natin ang dakilang pag-ibig ng mahal na Panginoon na hindi tayo iniwan at hindi tayo pinabayaan. Na sa loob ng isang taon, maraming pagsubok, pero hindi tayo iniwan ng Diyos. Maraming problema, pero hindi tayo iniwan ng Diyos. Duman tayo sa bingit ng kamatayan, pero hindi tayo iniwan ng Diyos. Nasa bingit tayo ng panganib at kamakan, pero hindi tayo iniwan ng mahal ng Panginoon. Salamat na meron tayong Diyos, mga minamahal na kilala. Isang mabait na Diyos na nag-aalay ng kanyang buhay para sa atin. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Holy night, the stars are brightly shine. Salamat, mahal na Panginoon, sa iyong banal na regalo, sa iyong dakilang regalo sa amin. Walang iba kundi ikaw ang aming Diyos. Ikaw na nag-iisang Diyos na nagpakatawag na. Ibinigay mo mo yung sarili para sa amin. A tree of hope, the weary world rejoices, for yonder praise, and you will glory's divine, holy.
Ilang araw na lang, mahal na Panginoon, matatapos na ang taong ito at sasalubong kami sa bagong taon naming kinakaharap. Sa loob ng taong ito, mahal ng Panginoon, patawad sa aming mga pagkukulang, patawad sa aming mga pagkakamali, patawad sa aming mga pagkukulang sa aming pagkakasala, patawad sa taong ito kung aming kang nasaktan, mahal ng Panginoon. Patawad sa taong ito kung kami nakagawa ng pagkakamali sa iyong harapan. Wala kaming may tatagot, may kukubli, Panginoon. Ngunit ganun pa man, nagpapasalamat kami sa iyong kapagan. Salamat sa iyong paglingap, mahal ng Panginoon, bagamat paulit-ulit kami nagkukulang. Salamat sa iyong pagtanggap, salamat sa iyong pag-ibig, salamat sa iyong pagmamalasakit na sa loob ng isang taon ay hindi mo kami hinayaang mahulog sa anumang gawa ng kaaway. Kami pinag-ingatan mo, Panginoon. Tayo po'y magpurit, magpasalamat sa oras nito, aming mahal. Pasalamatan natin ang Panginoon mula sa buong taong ito, mga minamahal, sa buwan ng January, sa buwan ng February, sa March, sa April, sa ibang mga buwan na ating dinaanan. Alam ko po, minamahal, may pagsubok din kayong pinadaanan. Ngunit ang Diyos ay palaging mabuti, minamahal. Ang Diyos ay mabait, ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi niya tayo hinayaang mahulog sa kamay ng kaaway. Hindi niya tayo hinayaang mabuwal. Hindi niya tayo hinayaang mahulog sa kanyang banal na gawain at mawala sa paglilingkod, minamahal. Bagus tayo po'y pinanghawakan ng Panginoon upang manatili tayong sumasamba sa Kanya. Mga karamdaman, salamat sa pinagaling ng mahal ng Panginoon. Dumanas tayo ng kawalan, kahilapan, kakulangang pinansyal. Ngunit mga minamalang Diyos ay nag-provide. Napakabuti ng mahal ng Panginoon. Sa oras nito tayo po ay manalangin sa mahal ng Panginoon. Kalakip ng ating panalangin ay pagpapasalamat sa Diyos sa kanyang dakilang biyaya at pagpapahal na patuloy tayong pinanghawakan ng Panginoon hanggang sa mga oras nito. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat, Diyos noon, ngayon at magpakailan-kailan pa man, sa matamis at makapangyarihan mong pangalan, O Diyos, kami nagpupuri, kami nagluluwalhati, kami nagpapasalamat, mahal na Panginoon, hanggang sa mga oras na ito. Narito kami, ginagamit mo bilang manggagawa mo, bilang mga karal mo. Hindi man po kami karapat-dapat sa mga tungkulin ito. Nagpapasalamat kami na kami kinakasangkapan mo, mahal na Panginoon, ginagamit mo upang magbigay kalakasan sa isa't isa. Mga mag-awit, mga manunugtog, mahal na Panginoon, aming pong mga kapatiran na ginagamit sa iyong banal na umasan, mga ordinaryo namin mga kapatiran. Batid mo ang aming pinagdaanan sa taong ito, mahal na Panginoon. Ang iba sa amin ay halos bumitaw na. Halos umayaw na dahil sa pagsubok, sa mga discouragement, sa mga disappointment na kami paglilingkod sa iyo. Ngunit salamat, mahal na Panginoon, na hindi mo kami hinayaang mawalay sa iyo. Hindi mo kami hinayaang mahulog sa iyo, mga kamay, mahal na Panginoon. Salamat sa pag-revive mo sa amin. Salamat sa pag-comfort mo sa amin. Salamat sa kalakasan na binibigay mo sa amin na sa buong taon na natili kaming naglilingkod sa iyo, ng aming puso umamo ang kalakan upang sumamat magbigay papuri sa iyo. Salamat, ipinaunawa mo sa amin ang layunin ng aming buhay. Bakit mo kami tinawag? Bakit mo kami pinili? Bakit mo kami hinirang? Bakit kami narito, mahal na Panginoon, upang magbigay papuri sa iyo at gampanan ang aming mga tungkuling inatang mo sa aming mga balikat. Patuloy mo kaming gamitin mula sa araw na ito hanggang sa araw ng iyong banal na pagdating. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. As a point of contact, ipatong po natin ang ating kamay sa ating ulo, kalbilang kamay sa parte ng ating katawang may karamdaman, di mo yung sakit, problema, malutas, sa pangalan ni Jesus, sa mang banal, Diyos dakilang ngayon at magpakailan pa man. Sa oras nito, iunat mo pong mapagpala mong kamay ng mga karamdaman, ikaw magpagaling mga problema, ikaw magbigay ng kalutasan sa pangalan ni Jesus. Cast out right now and bind the power of darkness and against of sickness, be healed, infirmities cast
out, demons of problem be solved sa pangalan ni Jesus. Anumang urang karamdaman, mga paghina, panlupaypay, palalamig at pag-alinlangan, demonyo ng kahirapan, demonyo ng kawalan, anumang demonyong hadlang sa aming paglilingkod sa pangalan ni Jesus. Bless us, O Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon, lahat po tayo tumayo, minamahal. Ating pong itaas ang ating dalawang kamay. Shout 3 times. Hallelujah, praise the Lord. And shout 3 times. Express our love to the rest, Papa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. So I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. And I love you, there is Lord. Ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian po. At pagsamba ay tanging sa ating mahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Makabalik po tayo muna sa ating mga kinaupuan at para po sa ating special love offering, minamahal, pagpapalang pinansyal na ating linilikom. Ito po ay para po sa ating pambili ng piyesa ng ating ilang mga sirang sasakyan, minamahal at maintenance po nito. Patuloy po tayong magkaloob, patuloy po tayong magbigay sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal, at aking pong ibinibigay ang pananalangin para po sa ating minamahal na kapatid, beloved brother Mark Mahinay. Kindly po, beloved brother Mark, para po sa pananalangin sa ating special love offering. Opo, dakilang upal ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malaming sus, ang dakilang makapangyarihan pangalan. Malaming sus, sa lalim mga Pinoon, dito kumapin sa dako, mga Pinoon, special love offering, mga Pinoon. Mga Pinoon sus, pagpalain niyo po ang bawat isa, mga Pinoon, halalim mga Pinoon, nagbigay sa iyong special, mga Pinoon, na pangailangan ng iyong church, mga Pinoon. Lord, pagkalooban niyo po, mga Pinoon, ang pangailangan, mga Pinoon, hallelujah, ng church, mga Pinoon, hallelujah, makagamitan, mga Pinoon, hallelujah, mga Pinoon sus, mga tubig, kuryente, mahal Pinoon, hallelujah, mahal Pinoon Jesus, kayo pong magpapala, mahal Pinoon, hallelujah. Special niyo pong ibalik sa aming mga kapatiran, mahal Pinoon, sa maulang ibigay, mahal Pinoon, bigyan niyo po silang pagkakitaan upang mahal Pinoon sa sunod, mahal Pinoon, hallelujah, magkapagbigay sila, mahal Pinoon, hallelujah, ayon sa kanilang, mahal Pinoon, hallelujah, puso, mahal Pinoon, hallelujah. So, natanalangin ang ginagalang, mahal Pastor, in Jesus' mighty name we pray, amen, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon, luwalhatiin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At bago tayo dumako sa ibang announcement, mga minamahal, aking po munang hinihiling, aking beloved mga co-workers, mga minamahal, ay tayo po'y pumunta dito sa harapan. Kami po'y mga ngaruling, mga minamahal. Last Sunday, o sa mga minamahal Sunday po, ang ating mga beloved finest choir. Ngayon po, ang ating mga beloved workers po, ating mga beloved preacher, kami po'y mag-aalay, mga minamahal ng makalangit na mga awitin. Kami po'y magkakaroling sa inyo. Mga minamahal, hindi man po kami makapunta ng bahay-bahay sa inyo dahil ang iba sa inyo ay malalayo ang bahay, ang iba hindi namin alam. Amen. Kaya dito na lamang po kami sa church, mga minamahal, mag-aalay ng kanta, mga ngaroling sa inyo, mga minamahal. At kindly po, mga minamahal, ito po isang taon lang nangyayari. Everybody shout, praise the Lord. Mamamas ko po kami sa inyo. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Okay lang po ba? Okay lang po? Lahat tayo magsabing amen. Salamat sa mahal na Panginoon. Kaya nang sinabi ko, hindi po kami makapunta sa inyong bahay-bahay. Dito na lamang po kami sa chapel, mga ngaroling sa inyo, mga minamahal. At kung kayo po'y hinihipo, meron po tayong box dyan sa harapan. Hindi kami titigil ng pagkanta hanggat hindi mapuno yan. Okay lang? Everybody shout praise the Lord. Biro lang po, mga minamahal. Kung ano po ang hipo ng mahal na Panginoon sa inyo, tayo po ay magbigay, mga minamahal. Dahil itong aming pong malilikom na kanta, mga minamahal, or rather financial, ito po'y gagamitin namin, mga minamahal, sa handa namin sa New Year. Actually, hindi po ito namin pagkahati-hatian, hindi po, mga minamahal. Gagamitin po namin ito, handa, mga minamahal, para sa New Year. Ang iba dito ay ibibili namin ng exchange gift namin ng mga worker. Dahil before sumalubong ng taon ng 2024, magkakaroon po kami ng puri alas 10 ng umaga o alas 10 ng gabi hanggang alas 12, mga minamahal. Ito po yung pagsalubong sa bagong taon. Doon po namin ito gagamitin, panghanda namin, pang exchange gift namin para sa darating po, mga minamahal, na New Year. Kaya ang Diyos po ang maghipo sa ating lahat. Praise the Lord.
stand. In excelsis Deo. The power God in Bethlehem saw the Holy Bible say, there is one child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. I know Him, the angels sing, and you is born today. And then we live forevermore, because on Christmas Day. Look how it goes in Bethlehem, saw the Holy Bible say, there is born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. I know Him, the angels sing, and He is born today. And then we live forevermore, because on Christmas Day. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive the King. Let every heart prepare Him through, and heaven make you sing, and heaven make you sing, and heaven make you sing. Joy to the world, the Savior's race. Let the songs and flow. What feels and loves, what feels and praise. We build the sounding joy. We build the sounding joy. We build the sounding joy. Yes, hallelujah! Tayo ay magsiawi ang magandang tahimik, dahil sa Diyos ay pag-ibig. Ang si Kristo'y silang ay tatlong hari na sigalang, at ang bawat isa ay nagsimangando ng malingalay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo magsikap upang magpangatilang kasalanan. Hallelujah! Tayo ay magsiawi habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, nang sa duradulog ng langit. Tayo ay magmahalan at isundihan ditong araw, at magbuhat ngayon dahil hindi Pasko ay magbigayan. Bagong taon, magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo nagsikap upang magpagtahatilan kasalanan. Tayo ay nagsiawi habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, nang sa mula dulog ng langit. Tayo ay magmahalan at isundihan ditong araw, at magbuhat ngayon dahil hindi Pasko ay magbigayan. Pasko na naman, kung may huli ng araw. Pasko na daan, tila bagong kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay magbawi na. Pasko, 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 Pasko na muli, tanging araw natin pinagpamimiti. Pasko, 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 Pasko na muli, ang pag-ibig at kahari.
Pasko naman muli, ang araw natin pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko naman muli, ang pag-ibig nagahari. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! God bless you po sa ating mga beloved full-time workers. Ang minamahal sa inalay niyong awitin sa mga kapatid na nagbigay ng kanila pong mga pamasko, mga minamahal. Salamat sa ating mahal na Panginoon at maligayang Pasko po, mga minamahal, sa inyo pong lahat. At manigong bagong taon po, mga minamahal, sa ating pong lahat. Purihin ang ating mahal na Panginoon at salamat sa mga kapatid po natin nagbigay ng kanilang mga pamasko, mga minamahal sa amin, mga manggagawa na mga minamahal. Damang-dama po namin ang inyong pagmamahal. Amin pong nadarama ang inyong pong mga minamahal pag-ibig at pagpapahalaga sa mga manggagawa na inatasan ng ating mahal na Panginoon. Dito po sa dako po, mga minamahal ko ng Zamboanga Outreach. At para po sa ating additional announcement, makinig po mga minamahal, ngayong darating na linggo, ang schedule po ng ating services, wala po tayong gawain ngayong darating na Martes. Amen? Wala pong gawain ngayong darating na Martes sapagkat yung araw na yan ay church anniversary po, 11th year church anniversary po sa dako ng Malayal na andun po ang mga manggagawa, ilan nating mga kapatid na gustong pumunta doon, mga minamahal, ay imbitado po ang lahat. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Imbitado po ang lahat ng ating mga kapatiran. Kung gusto po ninyong pumasyal doon, pumunta doon, mga minamahal, ay pwede naman po, mga minamahal, dahil yan po ay ating church anniversary. So araw ng Martes, wala po tayong gawain, mga minamahal, nandun po sa dako ng Malayal ang ating pong gawain, mga minamahal. Doon po tayo magdadaos ng ating banal na gawain. At the same time, ay 11th year church anniversary po, mga minamahal ko ng Malayal. Kaya't yung mga sasama, mga minamahal, ang sasakyan po ng ilang mga kapatid ang gustong sumama, ang sasakyan po ay yung sasakyan ng ating beloved kapatid, beloved Tatay Miniano, Piderito Miniano, mga minamahal. Dito po ang meeting place, mga minamahal ko ng mga kapatiran gusto pong sumama. Mga choir members, ilan sa mga kapatiran gustong sumama, dito po sa chapel ang ating pong meeting place. At kayo na lamang po ang mag-estimate ng oras. Ang simula po ng ating gawain doon is alas 9. Amen. Alas 9 ng umaga ang simula ng ating banal na gawain doon para makapag-enjoy pa ang mga kapatiran and then hindi po gaanong magabihan pag uwi, mga minamahal. Kaya lang, amin pong ina-advance sa inyo ang pag-announce na mahirap po yung daanan doon, mga minamahal. Marami pong mga paakyat. Kaya kung ang dala ninyong sasakyan ay nahihirapan sa mga akyatin ng mga kalsada, huwag na lamang po kayong tumuloy, mga minamahal. Amen? Dahil talagang hindi po biro ang daanan papunta ng Malayal. Yung atin ngang Bongo ay nahihirapan sa pag-akyat doon. Yung first batch, mga minamahal na pupunta doon, yung magkukurtina, mag-arrange ng ating instruments, mga minamahal, yung kapatiran natin naka-assign sa pagluto doon, kailangan ay Lunes pa lang, nandito na po, mga minamahal, dahil umaga ng Lunes ay aalis na po sila papunta ng Malayal. Yung first batch po, mga minamahal. Yung second batch, yung mga worker na po, mga preacher, mga kapatiran galing sa pastoral house dahil yung Bongo, yun po yung sasakyan ng mga workers. Yung mga kapatiran, doon po sa sasakyan, Bongo din po, sasakyan ng ating beloved Tatay Piderito Miniano. Dito na lamang po ang meeting place, doon sa gustong sumama, pumunta na lamang po dito. Before mag 9 o'clock, mga minamahal, dapat ay nandito na po kayo. Amen? Amen? O anong oras po bang alis? Anong oras ang alis dito? Yung first batch, mga estimate ninyo, alas 6? Alas 9 ang simula. Ha? Alas 6? O mga minamahal, alas 6 po ng umaga ang alis nung sasakyan. Beloved Tatay Miniano, okay lang, alas 6 pupunta na rito yung sasakyan. Alas 6 ng umaga, nandito na po yung sasakyan. Kayo mga kapatid na gustong sumama, choir member na gustong sumama, before 6 o'clock, kayo po ay naandito na. Dahil pagdating ng 6 o'clock,
aalis na po ang sasakyan. Wala na pong second batch, mga minamahal. Isang batch lang po tayo, first batch lang. Isang batch lang po ang papunta ron. Kaya before mag 6 o'clock, nandito na po, mga minamahal. Yung mga choir members, ilan sa mga kapatiran gustong sumama at umaten sa ating 11th year church anniversary sa dako ng Malayalo. Wala po tayong Martes. Ang ating gawain na po ay araw na po ng Biyernes, o ng Huwebes rather, araw ng Thursday po, mga minamahal. Doon po ang ating gawain. Alas 3 ang ating simula at matatapos tayo ay alas 8 po ng gabi. Itong week na ito, wala tayong Martes. Ang ating gawain ay nasa Huwebes na po, mga minamahal, alas 3 po ng hapon at tayo po ay matatapos alas 8 ng gabi. And then, Sabado, mga minamahal, ang ating banal na gawain, instead na linggo, ginawa din po nating Sabado lang muna. For the meantime lamang po ito, habang ganito po ang ating schedule dahil natapat yung ating New Year at ang ating Christmas sa ganito pong mga petsa, mga minamahal. Kaya sa Sabado, may gawain tayo. Alas 10 ang ating gawain ng umaga at matatapos tayo alas 3 ng hapon. Ulitin ko po, Huwebes, may gawain tayo. Alas 3 ang ating simula hanggang alas 8 ng gabi. Pagka Sabado, may gawain din po tayo. Ang ating oras ay alas 10, mga minamahal ng umaga at tayo po ay matatapos alas 3 po, minamahal ko ng hapon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag po muna tayong umuwi, mga minamahal. Alam ko po may mga baon kayo. Kayo po muna ay, mga minamahal, kumain. And then, sa ating exchange gift, hintayin po natin ito. Meron po tayong mga surprise ang ating mga beloved, mapasurprise yung ating mga beloved choirs, mga minamahal. Kaya umantabay po tayo, manatili, mga minamahal, sa ating mga upuan. At wala naman po tayong iba pang mga announcement, mga minamahal. Tayo po dumako na lamang po sa ating closing prayer. Aking binibigay buong pagkakataon sa ating beloved brother Roger Oliveros. Amen. God bless you po. Tayo manalangin, mga minamahal, sa ating pagtatapos. Opo, dakilang mapagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Jesus, magandang hapon sa iyo. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa mga patagumpay na aming banal na gawain mula kanina hanggang sa mga oras na ito. Na sinamahan mo kami, mahal na Panginoon, pinadama mo sa amin yung banal na presensya mula sa MC Joyful Song, mahal na Panginoon, pag-awitan na aming mga beloved choir, nagbigay patutuo naming kapatiran, naging kalakasan sa aming paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, sa mga kapatiran, matapat, nagbibigay ng kasamput bahagi at handog. Lalo na sa iyong banal na salita, dinala ng aming mga ngaral, mahal na Panginoon, naging pagkain na aming kaluluwa. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa buong maghapon na ito. Nandyan ka palagi ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Sa aming pagsamantalang pagtatapos sa pag-uwi na aming mga kapatiran, mahal na Panginoon, ingatan mo sila maligtas, makarating maluwalhati sa kanilang matahanan, kasama ang iyong dakilang pag-ibig, mahal na Panginoon. At ibalik mo kami sa sunod na bahagi ng iyong banal na gawain, mahal na Panginoon, para sama-sama ka namin purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ito aming samot na langin sa matamis maraming pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. We love you so much, our beloved brethren, and Jesus loves us more. Lahat po tayo magkamayan, and we are dismissed in Jesus' name. Mga minamahal, huwag po munang umuwi.